Vice President Sara Duterte. Basahin ko na lang po yung kanyang statement, mga kababayan. Sabi dito sa report ng inquiry, Vice President Sara Duterte releases a statement addressing her attendance in her impeachment trial ngayong 2 o'clock in the afternoon, July 6. Hindi dadalo si VP Sara. Kinumpirma ng kampo ni Vice President Sara Duterte hindi siya dadalo sa unang araw ng impeachment trial ngayong Lunes. Salip, i-represent siya ng kanyang mga legal team. Breaking news ngayon, the Vice President on trial, hindi dadalo si Sara. Nagpagupit na sana and engaged. The impeachment trial is a constitutional process. It is not a spectacle to cheer for or against. It is an opportunity to see a nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Pulsa, opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Pulsa, what you see is what you get. You decide. ito po, mga kababayan, si Dante Maravillas. Nagpalabas na ng statement, mga kababayan, si Sara Duterte in relation sa impeachment trial na magsisimula ngayon at 2 o'clock in the afternoon. Yung reaction niya in relation doon sa naging pahayag ng ating Pangulong Bongbong Marcos na dapat siyang humarap. Hiningi yung opinion ng ating Pangulo ng mga reporters kung dapat bang humarap si Sara Duterte. Sabi ng ating Pangulo, kung siya yung tatanungin, dapat harapin ni Sara yung impeachment trial. Ngayon, nag-react ngayon si Sara Duterte. Nagpalabas siya ng official statement. Vice President Sara Duterte, basahin ko na lang po yung kanyang statement, mga kababayan. Sabi dito sa report ng inquiry, Vice President Sara Duterte releases a statement addressing her attendance in her impeachment trial ngayong 2 o'clock in the afternoon, July 6, Monday, saying that choosing to appear through counsel rather than testify personally does not diminish accountability or imply a lack of transparency, sabi po niya. She also brushed off President Ferdinand Marcos Jr.'s opinion on the proceedings as being of no importance. Earlier, Marcos said it would be much easier for Duterte to face the Senate impeachment court to respond to the allegation thrown at her. Siya man lang po yung nagsabi noon na I want a bloodbath. Pagkatapos, iba man po yung kanyang mga pinagagawa, puro pag-iwas. And this time, confirm na po, hindi harap si Sara Duterte. Yung mga abogado niya, ang pupunta doon, nakita ko na si Michael Poa. Si Michael Poa naman po, ay isa ding witness. Parte siya ng defense team, pero at the same time, nilista din siya bilang witness sa impeachment trial. So ito yung statement ni Sara. Kare-release pa lang, mga kababayan. 1 page lang. The opinion of a president is in an impeachment proceeding is of no importance, sabi niya. Impeachment proceedings must be guided by the Constitution and due process, sabi niya. The respondent has the right to be represented by counsel, and the decision to personally testify is a matter of legal strategy and constitutional rights. The burden remains on the prosecution to prove its case. Choosing to appear through counsel rather than testify personally does not diminish accountability or imply a lack of transparency, sabi ni Sara Duterte sa kanya pinalabas na statement ngayon pala. The integrity of an impeachment trial depends on the adherence to the rule of law, not on whether the respondent personally takes the stand. Kung malinaw po, mga kababayan, kung wala siyang tinatago, ready siya na harapin yung mga akusasyon laban sa kanya. Nagtatago siya sa mga battery of lawyers, mga batikanong abogado. At yung mga abogado niya, hindi man po sinasagot punto por punto yung mga aligasyon laban kay Sara Duterte. Puro technicality yung tutok, mga kababayan. At gusto pang ipa-dismiss without the benefit of trial. So sabi niya dito, at all times, public officials are best served by keeping their personal opinions to themselves and relying instead on the law. Nagsalita yung sumusunod sa batas.
Pagdating po sa mga personal opinions, siya yung mahilig magpalabas ng mga personal opinion. Yung Pangulo, hindi man sana magsasalita yon. Kung hindi itinanong ng media, di sabi ng ating Pangulo, kung ako anya tatanungin, mas easier kung haharap siya sa impeachment trial para siya mismo yung magpaliwanag. Di ba? Lalo na yung kanyang pagbabanta na inulit pa nga niya po yung pagbabanta. In-affirm niya mga kababayan sa interview ng media after na magbanta siya sa isang press con. Mama, i-replay ko po. So ito yung sabi niya, relying instead on the law, establish policies, scientific evidence, and objective facts when addressing matters of public concern. Yung scientific po yun at mismong hard facts kasi recorded yung kanyang mga pagbabanta. At yung mga ebidensya naman po tungkol sa confidential funds galing din sa kanya. At na-prove na po ng NBI na fake yung mga nakapirma doon sa mga chichirya. Scientific siya. So yun ang dapat sagutin niya, linawin niya, di ba? Pero umaasa lang siya doon sa kanyang mga abogado na ang tutok puro technicalities mga kababayan. So ito na yung balita ngayon, kinumpirma na ng Office of the Vice President, hindi siya dadalo. Yan Hindi dadalo si VP Sara. Kinumpirma ng kampo ni Vice President Sara Duterte, hindi siya dadalo sa unang araw ng impeachment trial ngayong Lunes. Salip, i-represent siya ng kanyang mga legal team. Breaking news ngayon, the Vice President on trial, hindi dadalo si Sara. Nagpagupit na sana si Sara, mga kababayan, para ready na sanang umupo kung nagtagumpay yung rally ng INC. Hindi nagtagumpay yung rally ng INC, mga kababayan, na makapag-people power para i-protect si Rodante Marcoleta at saka siya mismo. Si Rodante Marcoleta natuluyan. Damay yung mga donors, puro arestado na ngayon. Ngayon, nilinaw pala mga kababayan ng PNP na hindi nag-surrender hindi surrender yung ginawa. Inaresto talaga si Marcoleta po. Kasi nasa lubong siya doon, nasa kutis siya. Magpa-file sana ng motion to quash sa Sandigan. Nandun na din yung PNP CIDG kasi alam na nila magre-release ng warrant of arrest yung Sandigan Bayan. So, na-trap na doon si Marcoleta, hindi na po nakapalag. Wala siyang choice kundi mag-submit siya sa mga warrant officers. Ito yung paliwanag ni hindi sumuko niya. Sabi ni PNP Director General Nartates, inarestoan niya si Marcoleta. Pakinggan natin po. Okay, the Philippine National Police Criminal Investigation and Section Group implemented the warrant of arrest issued against Senator Marcoleta and 3 others. This morning, the CIDG went there and received the warrant of arrest about 8:45 in the morning, and the arrest warrant was implemented. So right now, the usual investigation process, the booking process ay ginagawa dito sa CIDG. Sir, after this, saan dadalhin ko si Senator Marcoleta? Okay, we will return the warrant of arrest to the issuing court, that is the Sandigan Bayan. As soon as matapos yan, i-return natin. Papacheck up mo na daw 2 days yata sa ospital. It's up to the court to decide where to put it. Yan ang sabi sa balita. Baka magka-wheelchair tulad ni Jimmy. Our teams are Magka-neck already, brace din. on the way to implement to known address Mike Defensor, Pati si Mike Defensor, arestado na rin. Mr. Biray, Tapos yung dalawa pang si Spirit at si Biray. the province. Yung mga teams na tayo doon, Yung mga donors niya. look after them. Walang surrender, walang hindi lang Communication. So yun mga kababayan, so hindi siya sumuko, inaresto
At si John B. Crimolia ng DILG. Kami po ng alas 6:30 ng gabi ay nag-release ng warrant of arrest ang Sandigan Bayan para kay Rodante Kagabi pa pala. Senador ng Republika ng Pilipinas. Ngayon po alas 8:30 bago mag-alas 9 ay pupunta siya sa Sandigan Bayan para mag-file ng motion to quash. Nung dinenay po yung motion to quash ay lockdown na po ang Sandigan Bayan at hindi na po siya pinalabas. Nilockdown pala. Subsequently, at 9:30, dumating po kami ni Chief Rodante sa General Morico sa Natrap siya doon. Sandigan Bayan para dalhin na siya dito sa krami. Ang tao-tao, ang ano po unang tanong niyo, was he arrested or was he surrender? It was both. He went there voluntarily sa Sandigan Bayan to file a motion to quash. Subsequently, when it was denied, we closed down the building, we arrived, we arrested him. So kagabi pa pala yung warrant of arrest, hawak na ng PNP-CIDG. Ano na po, si Tentay Cruz na po, si Senator Marcoleta. Hindi na po simple blood pressure, heartbeat at iba kong kunin sa kanya. Marami po siya ng test sa pagdadana, tutulad ng ECG at iba pa. Para sigurado ang kanyang fitness. Hindi namin alam kung kailan matatapos yun, but hopefully within the next 2 days, tapos na lahat ng kanyang Dadalhin siya sa hospital for check-up for at least 2 days. Sandigan Bayan na maaari siya pwede ilagay sa maging PDL sa Quezon City, Payatas yun. Doon po ang kanyang confinement order sa pero huwag yung kami mapilin. Bigyan nyo kami ng oras para po ang kanyang full picture na kanya. Yung mugshot ko po ay lalabas sa ilang sandali lang. Lalabas na yung mugshot niya. Maya-maya. I must remind everyone na we are not here to humiliate anyone. Kung naman ang kanyang kalagayan sa kanyang buong ay hindi mo namin pawalanhin. His picture will be taken as he appears in public. We are not here. We are here to arrest him and to have him tried, but not taking him into person. Kagabi po ng Alas 10:30 kagabi, may nag-release ng warrant of arrest laban kay Marcoleta yung Sandigan Bayan. Kaya kagabi pa hawak na ng PNP-CIDG yung warrant of arrest para i-serve. Pero kaninang umaga pumunta sa Sandigan Bayan para mag-file ng motion to quash si Marcoleta. Kaya hindi na siya nakalabas kasi nakakordo na po yung Sandigan. So, walang choice siya kundi sumurrender kasi inaresto na siya, mga kababayan. Sinerve na yung warrant of arrest. So, sabi dito sa balita, Marcoleta posibleng manatili sa PNP General Hospital for 1 to 2 days para sa check-up, masuri. Yun ang sabi ng PNP. Ngayon, sa statement naman po ni Marcoleta, sabi niya, pagpunta ko rito, inaasahan ko na ang lahat ng prosesong gagawin ng korte. Ako ay hindi magtatago, harapin ko ang batas. Kasama na po yung pagpunta ko rito, yung hangarin ko, na kung iserve po nila yung warrant of arrest, tatanggapin ko po yun. Ang sabi ni Rodante Marcoleta. So lumalabas, mas matapang pa si Rodante Marcoleta kaysa kay Bato de la Rosa na isang general nagtago. Mga kababayan, mas matapang pa si Marcoleta kay Bato de la Rosa na isang general na naghamon pa na make my day, Mr. Trillanes, ngak. Tapos yun, nagtatakbo mga kababayan, nag-serve yung warrant of arrest sa Senado, nagkandara pa. Tapos sinabi pang nakipag-wrestling siya sa NBI. Yun pala, nagtatakbo siya ng mag-isa. Sinungaling talaga na Mr. Marvillan. Nagtatakbo ng mag-isa sa sobrang takot. May pa hamon-hamon pa, make my day. Mr. Trillanes, maski sumama ka pa. Ayun, hindi na nagpapakita hanggang ngayon. Ngayon, kanina sa press con ng House Prosecution team, sabi po ni House Trial Spokesperson Sia Alonto Adjong, VP Sara may appear through counsel but public deserves answer. Yan ang sabi niya, mga kababayan. Sabi ni Adjong,
Kung si Sara, personal na mag-appear, magpapakita lang ito na siniseryoso niya yung allegations laban sa kanya and is ready to answer them in the proper forum. It will only show that she's really seriously taking this allegation, not facing this allegation with a clear position that she is not guilty of any of these accusations, sabi po ni Adjong. Ngayon, the possibility, alimbawa, mag-resign si Sara Duterte sa gitna ng impeachment trial. Sabi ni Adjong, BP resignation will not erase accountability niya. Ganon din yung sabi mga kababayan ng kanyang mga kasama sa prosecution team. Sabi rito, responding to a reporter's question from a press conference kanina, Adjong said, the impeachment case is a constitutional accountability process, not a wasted effort na niya. Hindi naman ho masasayang dahil unang-una, pananagutan po ang pinag-usapan natin dito. I said the trial must continue because the alleged acts in articles of impeachment still have to be heard and decided. So, kahit mag-resign si Sara, tuloy ang impeachment trial. The trial will continue. The trial must continue because the resignation does not automatically condone the acts committed, sabi po ni Adjong. Alun to Adjong said, the House has already impeached Duterte. In the next constitutional step na niya is for the Senate to try and decide. Na-impeach na po as far as the House of Representatives is concerned. Na-impeach na po siya. So the procedural conclusion from the stage, according to the Constitution, is for the Senate to try and decide. Kung convicted, mahina yung ebidensya, convicted siya, yun dapat ang magiging desisyon. Kung malakas ang ebidensya pala, iko-convict siya. Kung mahina, di acquittal, dapat ganon. Resignation is an option given to all public officers niya, either appointed or elected. Accountability should not be made as a possible issue, sabi niya. Para naman kay representative ko, Rinico, resignation would answer only the question whether Duterte remains in office, not the substance of the case. Wala pong sayang sa proseso ng pananagutan, sabi po Nico. If ever it comes to that, resignation only evades accountability. She said resignation would not resolve the 4 articles of impeachment or the issue of possible permanent disqualification from office. It only answers the question of occupation of office. Hindi pa nito sinasagot yung 4 articles of impeachment. Hindi nito sinasagot yung other constitutional na ipinataw na permanent or perpetual disqualification from office. So dalawa po ang penalty dito, constitutional impeachment, removal, and perpetual disqualification. Sabi naman po ni Atty. Tolosa. Ayan po, abangan natin ang pagsisimula ng impeachment trial. O ngayon na mga kababayan, na 2 o'clock in the afternoon, magsisimula yung impeachment trial kay Sara Duterte. Pag hindi siya sumipot, ibig sabihin talagang duwag. Di ba? Takot siya, mga kababayan, na harapin ang ating mga House prosecutors. Nabawasan pa yung mga kakampi niya sa Senado. Ilan na, mga kababayan? Si Jinggoy, si Bato, ngayon si Marcoleta. Arestado na si Marcoleta, mga kababayan. Di ba? Diyan yan na dapat Mr. Maravillos mangyari. Unang-una, itong opisina ni Senator Marcoleta, plunder Kulong na siya. Mga kababayan, arestado, non-bailable siya. So hindi na siya makapag-report. Si Jinggoy, ganun din. Si Bato de la Rosa, dapat isara na po ito. Isara na ng mga opisina nila para makatipid yung Senado sa pundo ng bayan. Di ba? Wala na din pakinabang. Sumasweldo pa yung kanilang mga staff na wala mang ginagawa. Kasi yung kanilang amo, nakakulong na. Nakakulong si Jinggoy. Si Bato nagtatago. Ang mga staff, mga members ng kanyang pamilya. Ganun din dapat ang mangyari kay Marcoleta. Isara na yung kanyang Senado. But kanina, mga kababayan, hininga ng reaction yung Palasyo Malacanang. Sabi ni Yusek Claire Castro, it's up to the kung anong magiging desisyon nila. Hindi magkikialam yung executive.
Bala niyan yung Senado kung ano yung gagawin. Pero dapat yun ang gawin ni Senate President Win Gatchalian na siyang magpipreside ngayon. Siya yung magpipreside sa impeachment trial. So inaabangan na po, on standby na lahat sa live coverage ng mainstream media 2 o'clock in the afternoon ngayon, at nakasecure na po more than 6,000 members ng PNP ang nakasecure sa paligid ng Senado. So that's nice. Maganda ito mga hakbang para maiwasan yung mga panggugulo. Di ba? Pananabutahe. Baka may sumigaw na naman po na the Senate is under attack. Baka may magpaputok na naman po. Sa bagay, si Aplaska, yung Senate Security, Senate Sergeant at Arms, nasuspend ngayon, tinanggal na po ng Office of the Ombudsman. Kapo nagpalabas ng information yung Office of the Ombudsman na sibak na po si Aplaska. So, di dapat pumayag tayo mga kababayan sa mga maniobra ng kampo ni Sara Duterte, lalo yung dating ginagawa, delaying tactics. Sabagay, nandiyan naman yung mga magigiting natin na mga House prosecution na team, saka yung private prosecutors. Siyempre, hindi sila papayag. Nagpa-press con kanina yung House prosecution team. So, sabi nila, hindi sila papayag dito sa mga gustong mangyari ng defense na haharangin nila yung mga ebidensya at magdiduel lang sa mga technicalities, and without the presentation and trial, mga kababayan, yung motion nila is to dismiss. Yan actually yung strategy ng defense na walang mangyaring trial, mga kababayan. Motion to dismiss agad, which is against the mandate ng ating konstitusyon. Dapat ang sinasabi malinaw po, trials shall forthwith proceed. So ganon mga kababayan, nga lang pilit nilang pinipilipit yung batas. So pag hindi umarap siya, si Sara, ito talaga yung tunay na Sara Duterte. Puro lang ingay, puro yabang sa media, pero wala man talagang aktual na tapang na harapin, mga kababayan, yung mga akusasyon laban sa kanya. So sinusubukan ng kanyang mga abogado na hilingin, mga kababayan, sa Senate Impeachment Court na ibasura agad-agad ang reklamo na walang kinakaukulang walang nagaganap na paglilitis. Gamit po yung katwiran na kulang umano sa sapat na basihan ang mga ebidensya, yung the same strategy last year. Ganon yung tiniknikal nila. Ito, mga kababayan, ay desperadong hakbang para tuluyang ipahinto ang paglalantad ng katotohanan. Pero kanina, ginit po ng House Prosecution Team na labag sa konstitusyon yung pagbabasura nang walang paglilitis na mangyayari. Kasi nga po, mandato ng Senado na dinggin yung mga ebidensya. Ganon ang dapat. So upang hindi masagot po punto por punto yung mga issue ng korupsyon at mga anomalyang paggasta ng confidential funds, nag-ain po yung kanyang kampo ng answer ad cautelam. Isa po siyang strategy kung saan nagbibigay nga ng sagot pero nagpapasubali. They're protesting na sinasabi nila wala man na niyang jurisdiction yung korte. So isa po itong malinaw na paraan para lituhin po ang buong proseso. Sa halip po na direktang sagutin at linisin yung kanyang pangalan. Idiniin po ng defense na walang jurisdiction daw ang Senado sa paglipat po ng articles of impeachment mula sa nagdaang Kongreso patungo sa bago. So ginamit po nila yung transition ng legislative bilang legal na butas para madeklarang baliwala or null and void yung impeachment. Noong yugto naman po ng pre-trial conference, nag-focus po yung defense. Puro po technical yung focus nila. Wala man sinasagot sa mga... Wala man talaga niya, Mr. Maravillas, kasi may sagot. Kasi totoo lahat. Yun na nga po.
So ang focus nila, puro technicalities. Tulad po ng pag-question nila sa mga alituntunin rules of court ng Senado. Yung paggamit po ng Supreme Court precedents na binaluktot umano ayon sa prosekusyon. At yung pagharang po sa ilang paraan ng pagpasok sa mga ebidensya para lang maantala yung pag-usad ng kaso. Yun mga efforts nila, mga kababayan, sa nakalipas na mga linggo. Ngayon, kaugnay naman po sa kontrobersya ng kanyang pagbabanta sa ating Pangulo kay First Lady Lisa Marcos tapos kay Martin Romualdez, sinabing freedom of speech daw niya yon, freedom of expression. Para hindi ito maituring na yun ang gusto nilang paniwalaan natin. Para hindi maituring siyang criminal liability o criminal na banta o high crime. Freedom of expression daw. Pero siyempre, kahit anong gawin nila, hindi papayag yung ating mga mamamayang Pilipino. Nakaabang sila. 74% sa ating mga kababayan ang nagsabi dapat harapin ni Sara Duterte ang kanyang kaso sa pamamagitan ng pag-show up niya, Okta Research Survey, pag-show up niya dito sa impeachment trial. Sa Tangeri naman po, 88% sa mga na-survey ang nagsabing kailangan harapin niya ito. So, ilang minuto na lang, anong oras na ba? 2 o'clock more or less 1 hour, mga kababayan, magsisimula na. So yung tanong, haharap ba si Sara o patuloy na magtatago? So pag nagtago siya sa likod ng kanyang mga abogado, so talagang confirm. Yung bloodbath niya ay hindi man totoo. Yung tapang-tapangan niya, hindi man totoo. Talagang takot na takot siya. So pwede na nating sabihin na si Sara ay hindi man matapang kundi isang duwag. Di ba, mga kababayan? So tapos na po yung teleserye ng tapang-tapangan. Hindi na po obra yung magtago sa likod ng kanyang mga abogado at makaawa po na ibasura yung kaso. Pumaalingasaw na po yung amoy ng korupsyon. Kaya pilit na binoboykot yung impeachment trial. Pero babasagin po ng taong bayan yung karuwagan. Dahil po walang sino mang pamilya ang mas mataas pa po sa batas at sa ating hostisya. Yan ang katotohanan, mga kababayan. Ito yung press con kanina, press conference ng House Prosecution Panel with si Congressman Adyong saka si Renico. Filipino people deserve nothing less than a fair, orderly, and transparent process. No one should fear the truth. The proper venue to test the facts is the impeachment court, not the court of public opinion. Today is not about declarations or conclusions. Today is about taking the first constitutional step toward establishing the truth. Maraming salamat po, and we are ready to answer your questions after my co-spokes will also give you their opening statements. Magandang araw sa ating lahat, sa mga miyembro ng media na nanonood, sa mga mamamayang Pilipino, kabataan, at lahat ng sumusubaybay sa araw na to. In just a few hours, the Senate Impeachment Court will begin hearing a case that is significant not only for our institutions, but also for the future of our democracy. To our fellow young Filipinos, this is our history. This is our moment to pay attention, to ask questions, verify facts, witness how the Constitution works, and participate in the processes. Democracy is strongest when citizens are informed and engaged. The impeachment trial is a constitutional process. It is not a spectacle to cheer for or against. It is an opportunity to see accountability, due process, and the rule of law in action. Sa mga kababayan natin,
Tinik sa lalamunan natin ang halos 2 taon na pagpoproseso sa kaso ng impeachment ni VP Sara. Gutom na tayo sa pananagutan. Hilom sa kumakalam na sikmura natin ang sama-samang pag-alam natin ng katotohanan. Kaya dapat nating baybayin ang ebidensya para masagot ang mga matagal na nating tanong ng taong bayan. The public deserves to hear the evidence. Karapatan ng taong bayan na marinig ang ebidensya at maintindihan ang mangyayari. We encourage, therefore, the Filipino people and the youth to follow the proceedings with an open mind, listen to the evidence, reject disinformation, and participate in conversations grounded on facts. The decisions we make today will help shape the country that our generation, your generation, will inherit. Your voice, your vigilance, and your commitment to the truth matter. Maraming salamat po, and we will now proceed with the statement of our legal spokesperson, Attorney Jay Tolosa. Thank you, Congressman. Thank you, ma'am. Morning, everyone. So, today, the Senate Impeachment Court formally begins the trial of Vice President Sara Zimmerman Duterte. As prosecutors, we will approach these proceedings with respect for the Constitution, the Senate sitting as an impeachment court, and the rule of law. Our duty is clear: to present evidence in support of the articles of impeachment. We will do so professionally, fairly, and with fidelity to the constitutional process. The trial is not about rhetoric or public opinion. It is about evidence, due process, and accountability under the Constitution. We trust the impeachment court to hear the case with fairness and impartiality, and we ask the public to allow the process to unfold. At the appropriate time, the evidence will speak for itself. So, thank you to the members of the media. Thank you for your time this morning. So, in standby na mga kababayan ang media para sa impeachment trial. So, abangan natin mga kababayan, manood po tayo lahat sa impeachment trial ni Sara Duterte. Okay po, yan muna mga kababayan, si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless. Swimming and lifting cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab ka rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya: boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.